To everybody present, friends, ladies and gentlemen, happy 57th founding anniversary and first Kabilin Festival to one and all. Mga pinalangga kong Oriental Dabawenyos, usa ka tuig na ang miglabay human kita gigasahan nga modala sa renda sa panggobyerno sa atong probinsya. Sa milabay nga tuig, gisulayan kita sa mga hagit sa panahon. Apan luyo sa mga unos, ang probinsya sa Davao Oriental nagpabilin nga lig-on. Karong hapuna, tuguti ako sa pagsaysay sa atong mga kadaugan. Lakip na ang mga direksyon nga atong tahakon sa mga musunod nga mga katuigan. While it is true that we have been tested, we came out to be resilient, united as ever, to pursue the great potential of our province and bring it to greater heights. The success of the province today is a product of our collective perseverance as a people. 57 years after the birth of the province, we soared high like an eagle and made our mark. Sa atong padayon nga panag-uyon, isip mga nagkahiusang katawhan sa Davao Oriental, I am proud to report today the state of the province is undeniably strong. Since assuming office, my administration's mantra has always been championing the cause of the ordinary Oriental Dabawenyos. Our administration's compass says it all. Those who have less in life should have more in law. This pulls us to work harder, and by God's grace, we succeeded. This is a result of the people-centered agenda of our administration, along with that of our late Governor, Corazon and Malaniawan. To do this, we champion good governance, to instill positive change and continuous development in our province. Through good governance, we expanded our services to the seemingly forgotten corners of the province. Tungod ni ini, inyong nabati ang gobyernong para kaninyo. We shall continue to harness the power of good governance aron ang progreso mabati dili lang sa pipila apan alang sa tanan. Sa gobyernong para kaninyo, bida ang katawhan sa Davao Oriental. Akong gipaduol ang gobyerno sa mga katawhan, mga baryo, purok ug sitio. Una na diha ang atong pagpaabot sa social services sa mga labing nanginahanglan niini. Nahimong dangpanan sa katawhan ang atuang social services unit ubos sa akong buhatan. In 2023 up to present, nakahatag kita og 92.7 million pesos sa 26,147 ka mga kliyente pinaagi sa atong SSU ug mga karamay centers. Usa sa nakabenepisyo niini si Bernardo Baron nga taga Banay-Banay. Nakahatag kita og hinabang alang sa iyang sakit sa kidney. Atong gisiguro nga siya ug ang kadaghanan nga mingdangup sa atong social services unit matabangan sa ilahang mga medikal ug ginanaling panginahanglan. Atong paminawon karon si Bernardo Baron. Assistant sa medical nako na laboratory for kidney transplant. Tung wala pa ko nasakit, ang akong trabaho usanday ko ka driver na pedicabber. Di na ako katulog na luyan akong lawas. Ingon na jud ko na magpa hospital na jud ko kay wa naman jud. Nagibuslutan ko dire, ibutangan ko katitir. Hantod karon nagadaya pa ko. Mo tong di na ko katrabaho, di na ko ka-eskwela kay nana ko gibati sa akong kidney. Ada ko kay kung kabalaka sir kay kami sa ako adjung kuan wa jud mi kwarta niya akong ginikanan wala pud wala niya magsay kong una ana kay sa akong kuan kinsa may mo support sa kuha parte magud yung mahala sa dialysis good sir mo tong giadto nila sa akong bayaw na lakin sa dito sa kuan
kang Gob. Pasalamat yun may kay isa kasara yun sila ning adto. Text din si Ma'am Ria Samua. Ila yung gikuan tanan. Pag naapoy kulang makadagan day midayon didto kang Gob. Salamat yun kaayo Gob. Kabalo yun ka na ang transplant yun di yun basta-basta. Sa laboratory palandaan mo worth of kuan na yun siya 1,000. Pati ang amo ang kidney transplant dako jud kaayo siya. Karon parte jud na kung dipayaron kay murag di na ko mabalaka ba pag human na nako og kanang work up dako jud kong pasalamat sir na karon nakabalo jud ko na naa yung tabang sa mua na mahuman hantod maayo jud ko. Atong espesyal nga bisita karon si Bernardo. Isip pagpasalamat kaniya sa pagsalig nga gihatag sa ato ang panggobyerno. Atong palakpakan si Bernardo. Ang nasinati sa pamilya Baron dili unique sa ilaha. Nasayod ako nga kadaghanan kanato usahay adunay ginabati sa atong panglawas. Hugot ang akong pagtuo nga labing importante ang kaayuhan sa atong panglawas. That is why our administration has made sure that we prioritize our health programs for the benefit of our Oriental Dabaweños. Ang atong panggobyerno naghimong dangpanan sa tanan. We established our Karamay Centers as satellite office of the SSU to make sure that our clustered municipalities have easy access to our services. For the first time, aduna nakitay mga Karamay Centers sa lungsod sa Katiil, Baganga, Caraga, ug San Isidro. Through the Karamay Centers, those in dire need of medical and other vital social services are speedily given assistance. Usana ni ana ang taga Baganga nga si Mrs. Cristina Jean Himagan ug ang iyang mga anak. Wa na maka-afford mi ato kay tungod akong bana wa na magunugkuan kana namasahiro man to gimbargon og kuan iyang gidrivean na stop siya pagpamasahiro o wala niya na pangita obo sipon tas og ilantan pud to wala man mi ato ika-provide na kay siya tingga na hinumduman man namo na nagtrabaho siya kang Gob ninyo mo to ning dagan mi sa iya hato gitudloan mi niya na dito ami mudagan sa Karamay Center o so pag dungog na ko na mo ato sa Karamay tagaan din mi nakuha na mo ang pagkabalaka sa partner ato kay nag-uban man mi ato mo to gitagan mig assistant na mga tambal sa bata na lipay mi kanan nakahibkuha na mi og tambal di na mi masukat kato na tay manggod grabe gyud paglisod namo bis nga gay pagpa-check up na hadlok mi pagpa-check up kay tungod oy kwarta lagi kabayad kay basi naibayad sa check up ba magpasalamaton ko kang gobyerno oy kay kung wala na ang Karamay Center di ma-afford ang tambal sa akong bata. Daghang salamat kang Mrs. Himagan nga ani apod karon sa atong programa ug sa ilang pamilya sa padayon nga pagsuporta sa ato ang administrasyon. Atong palakpakan ang ilahang tibuok pamilya. Pinaagi sa Aksyon Panglawas Medical Mission, naglibot ang atong mga doktor ug mga health volunteers sa mga kabarangayan sa atong probinsya. To date, 9,169 Oriental Dabaweños na ang nakadawat og libreng check-up, laboratory tests ug libreng medisina nga dalit sa probinsyal nga panggamhanan. We launched this program with the goal of reaching their doorsteps aron maatiman ang atong mga kaigsuunan bago pa man mo grabe ang ilang mga balatian. Dili na sila magproblema sa ilang pamiliti, kaon aron lang moadto sa ato ang mga medical clinic ug hospital. Ang gobyerno na mismo ang miduol kanina. We will not rest until we will be able to cover all 183 barangays in the province. Mas gipakusgan usab nato ang atong mga libreng surgical missions and operations sa probinsya. Katambayayong ang Provincial Health Office ug Davao Oriental Provincial Medical Center ug mga private organizations sama sa Halad Foundation, Brokenshire Medical Center, Operation Smile ug uban pa. Since 2023, mukabat ngadto sa 893 individual ang nakabenepisyo niini. Ato usab gipadayon ang atong pagsuporta sa pag-atiman sa atong mga children at risk sa probinsya ug kadtong mga biktima sa pang-abuso. Pinaagi sa Reception Study and Diagnostic Center ato silang giamuma ug giprotektahan.
Sa natad sa edukasyon, we also made sure that we invested in our youth through the Edukasyon ang Solution program. 625 student scholars each receive 5,000 pesos per semester, totaling to 5.2 million pesos in educational assistance. One of our scholars, James Ryan Biabe, gikan sa Davao Oriental State University, attested to the big help of this program. So I decided to apply last year because I really believe in the visions of our provincial governor that are truly aligned with my visions as well, to really consider the common good for the greatest number of people. And luckily, I am one of the Ang Escapo beneficiaries as of the moment. I feel so successful in a way that after receiving the money, I get to spend it now with all my necessities and such. I am beyond grateful to our Almighty God for using governor as an instrument for the voice of people. We are thankful that these scholars have become active members of our community and thus have formed themselves into a notable organization called Asosasyon ng mga Estudyanteng Karapat-Dapat Purihin or Ang Escapo. We are joined today by Mr. Biabe, the president of Ang Escapo. Indeed, the future is bright for Davao Oriental. We also heightened our support to all 407 public schools across the province that receive Brigada Eskwela subsidies, where we allocated 1.7 million pesos from our special education fund. As a former student and youth leader, I know the essential role of our youth towards sustainable development. This is why our administration pushed for the institutionalization of a new office dedicated to serve the interest of the youth and children of the province. Through Executive Order Number 5, we created the Provincial Sports and Youth Development Office. This is to harmonize the programs pushing for both the sports and youth agenda of the province. Peace is a very fragile commodity. It can easily be shattered by an empty stomach or wrong perception. Mao kini nga ang rason atong gipaningkamutan nga magmalahutayon ang kalinaw ug kahapsay sa atong probinsya. Padayon ang status sa atong probinsya isip insurgency free ug padayon ang atong pagpaningkamot aron mabati sa katawhan nga ang gobyerno naglihok ug naglantaw alang kanila. Thus gave birth to a novel program ang Davao Oriental Bayanihan. Sa panaghugpong sa tanan, atong gidala ang mga batakang serbisyo ngadto sa mga hilit nga dapit o geographically isolated and disadvantaged areas sa probinsya. 8,246 households na ang nakabenepisyo ni ini nga programa. Dako usab ang akong kalipay human nga ang atong Happy Home program nga nagakater sa atong former rebels. Giila isip isa sa top 10 outstanding local government programs sa tibuok nasod sa Pilipinas sa Galing Puok Awards. We have also doubled our efforts against illegal drugs through the Provincial Anti-Drug Abuse Council. Our Balay Silangan continues to reform lives. We got 100% functionality rate of our PADAC mechanisms, the only province in Davao region to earn 100% rating and now is a national finalist. Our efforts in disaster preparedness and response also paid off. We were awarded with the Gawad Kalasag, with us being the top one among the beyond compliant provinces in the entire Philippines. With our peace and order already in place, we then shifted our focus to boost the province's infrastructure agenda. Karsada ang pinakalabing timailhan sa progreso sa usa ka lugar. Last year up to the present, we constructed a total of 127.13 kilometers and 105.58 kilometers of provincial and barangay roads respectively, ubos sa atong Uplan Karsada. Karon, nahimong paspas o komportable ang mga paglihok sa atong mga kaigsuunan. Lakip na ang mga produktong pang-agrikultura o pangisdaan. Ang mga adunay tuyo sa sentrong bahin sa atong mga munisipyo,
dali nang makalihok sa ilang mga katayuan. One story is different this time. Ang karsada nga daw simple lang para sa uban, apan dakong grasya sa pipila nga kaniadto gibati nga nabiyaan sa kamoderno sa atong panahon. Atong sayron gikan sa pagsaysay sa atong igsuon nga si Mrs. Girly Bilain gikan sa munisipyo sa San Isidro. Makuan mi kanang nami emergency ba like mga anak or mga masakiton nga makuan sa gawas. Maglisod jud mi kay kailangan pa mo siya kailangan jud namo siya isakay og balsa gabi siya nya ulan kay ulan lagi tarang kasada kanang need pa jud namo magkuan kanang maghimo mig duyan nga habol amo siyang dayungan pa dong di sa gawas kung dili mi makaproduce og balsa dayungan jud namo og habol magkuan mig kanang kawayan then pa dong dito sa sulod then kana pong panahon pud mangupras ang mga sakop pud nako sa purok dako pud kay sila libur kung ting-ulan jud sir o lokdohon jud sir kung di makangga dako pa ang libur nimo kay sa imong return sa imong nga ikaw nga tag-iya buto nga kaingon ko na ay salamat na nagyud karon pa gyud nahimuan sir kung wala na gobyerno si sir ninyo muna nga magpasalamat kun kay mi bago lang gani sigob sa iyang pagpanerbisyo awa pa tuig so nanagyud siya nahimo dili lang man sa ato ang di sa atong barangay kundi sa ubang dapit pa dili sa atong probinsya sa Davao Oriental sa mga tao nga gigamit sa kitasaan labi jud kang gobyerno oy na ihamingi murag naghimo ang Ginoo mga tao ba nga yang mahimong instrumento kay para ma-fulfill jud nga naan lami kun since saw na pa jud pila na edad sa akong bana mahapit na mag 50 sir nakaron pa jud intaw din hitabo nga kuan diri. Aniya karon isip atong special nga bisita si Mrs. Bilain aron makigduyog sa atong probinsya alang niini nga kalampusan. Makuan mi kanang nami emergency Kauban usab niya si Nonoy Madani gikan sa munisipyo sa Katiil nga isa pod ka nakabenepisyo sa atong Oplan Patubig program. Sa unang panahon nga wala pay patubig diri didto mi naghakot og tubig sa bugak kuan pas anra container galon unya bomba na pod unang gipamutang sa karsada baha ulan mulubog gyud ang bomba kay baha na pod ang sapa problema na pod sa mainom lisod kaayo ang maghakot og tubig labi na layo ang kab-anan pasalamat mi nga nakaabot ang programa sa tubig karon Oplan Patubig nga dili na mi maghakot naana sa amo ang tugkaran ang tubig karon nya salamat kaayo kang gobernador oy sa Oplan Patubig iyang gipadayon hantod karon nalipay mi sa maong programa sa Oplan Patubig ni Gobernador oy. Ato pong palakpakan si Nonoy Madani. Last year, we allocated 112.9 million pesos para sa 17 nga level 3 potable water system projects across the province. Karon stable na ang supply sa tubig sa atong mga kaigsuunan sa mga layong parte sa atong probinsya ug nagpadayon pa kita sa ubang komunidad. Under our Oplan Pailaw program, we are also happy to report that 2,500 solar lights were installed last year and more shall be added this year. Ang karsada, ang patubig ug ang pailaw, importanteng lamas sa atong kalambuan sa probinsya. Ang istorya sa ato ang mga dinapit nga bisita, maoy istorya sa kalampusan sa tanang Oriental Davaoenos. Sila tipik lang sa kadaghanan nga nakasinati sa gobyernong makatao, sa gobyernong para kaninyo. Malipayon ako nga ang good governance nakapalipay sa atong katawhan. After all, the true barometer of the success of governance is the happiness of our constituents. Atong gihingusgan ang pagprotekta sa atong kinaiyahan. Wala tay giapruba nga bag-ong mining permit sukad sa akong paglingkod isip gobernador. Kini tungod kay hugot ang akong pagtuo nga mabuhi ra ang probinsya bisan walay operasyon sa mina. Dugang niini, ato usab gihugtan ang sand and gravel extraction. Strikto ang atong pagsunod sa regulasyon, sanglit ang mga adunay permit lamang ang adunay katungod niini nga extraction. We established partnership for environmental protection
And we are happy that more and more Oriental Dabaweños are joining our cause. Earlier this year, the province was declared among the top 10 richest province in Mindanao as certified by the Bureau of Local Government Finance. Kini nga pag-ila usa ka positibong development human ang makasubo nga pag-ila kanato isip usa sa mga pinakapubring probinsya sa nasod sa Pilipinas ni adtong 2021. Our human capital remains to be our province's greatest resource. That is why we have greatly empowered our Public Employment Service Office through our Ascensong Hamugaway program in their mandate to widen the employment and livelihood facilitation services of our provincial government. In a span of just 1 month, 167 Oriental Dabaweños had a new lease in life by landing jobs through our sponsored job fairs, which earned the reputation for the province as having the most number of job hunters in Davao region who were hired on the spot. Tungod niini, we were able to change lives for the better. Mapasalamaton ko sa atuang mga national government agencies sa pagbuo og pundo alang sa mga livelihood programs sa atong marginalized sectors. Sa kinatibukan, mukabat ngadto sa hapit 29 million pesos ang nabuo nga pundo para sa livelihood projects alang sa 76 ka mga organisasyon. Nahimong bonus nga kita na deklara among the top 10 fastest rising economies in the Philippines according to Philippine Statistics Authority. Sa natad sa agrikultura, atong gipadayon o gipakusgan ang improved pagkain at kita to fortify Davao Oriental's food security and economic recovery efforts. Nagatumong nga mapausbaw ang panginabuhian sa atong mga marginalized farmers ug mapakunhod ang kakabus. Ang programa nag-apod-apod og mga agriculture inputs sama sa liso, sa binhi, sa humay, mais, mga gulay, fertilizers, herbicide ug uban pang agri-fishery intervention. Ato usab itukod ang Davao Oriental Development Center aron magsilbing sentro sa pagbansay sa mga mag-uuma sa advanced farming practices. Magsilbi usab kini nga accommodation facility atol sa mga training sessions. Atong napalagsik samot ang atong industriya sa turismo. We have fast recovered from the pandemic and thus recorded a total of 1,829,105 tourist arrival last year. We rehabilitated our tourism eco-parks and formally reopened them to the public. This year, we opened our province's newest museum, the Mandaya Heritage Museum in Barangay Santiago, Caraga, to the public. This is a testament to our unwavering commitment to tourism and heritage. Last year, investments poured into the province. We also see countless tourism-related infrastructure, big and small, mushrooming in the province. This is among the heritage that we also seek to showcase and preserve through our inaugural Kabilin Festival this year. These are all products of good governance. Kini produkto sa gobyernong para kaninyo nga naglantaw sa kaayuhan sa tanan. And we now start to harvest the gains of good governance. Sulod sa usa ka tuig, dako na og agi ang gobyernong para kaninyo. Sa atong padayon nga panag-uyon, inubanan sa grasya sa atong buhing Dios. Taas pa ug maabot ang atong pinalanggang probinsya sa Davao Oriental. Tungod sa atong katungdanan, isip chairperson sa Regional Development Council, atong naduso ang dugang pagbuo og pundo alang sa pag-revive sa atoang Mati Airport. This is an exciting development as it will usher in a new era of development in our province. Mapasalamaton kita sa Department of Transportation sa ilang assistance sa paggamit sa pundo aron pagpalit sa dugang luna sa atong airport, lakip na ang pag-rehabilitate sa atoang airport terminal. Duol sa maong airport, usab ang ginaplanong Army Base sa Philippine Air Force Tactical Operations Wing sa Eastern Mindanao. Dinhi iplastar ang mga air assets sa hukbong panghimpapawid sa atong nasod. We are also happy to report
that the Professional Regulation Commission, or PRC, will open this August 2024 its new satellite office dinhi mismo sa atuang Kapitulyo sa siyudad sa Mati, which will benefit not only the professionals of Davao Oriental, but also those coming from some parts of Davao de Oro and Surigao del Sur. Excited na usab kita sa 50 megawatt solar power plant located in Banay-Banay, which we hope to stabilize the power supply in the province. Very soon, magsugod ang pag-rehabilitate o pag-improve sa atong farm-to-market roads ubos sa Philippine Rural Development Program. Lakip ni ini ang pag-construct o mga bagong tulay sa mga hilit nga parte sa atong probinsya. Mukabat ngadto sa sobra 883 million pesos ang ibubo nga pundo sa national government o World Bank alang ni ini nga mga proyekto. Kini karon ang estado sa atong probinsya. Malambuon, matunhayon, progresibo. Kana nahimong posible tungod sa good governance o sa atong padayon nga panag-uyon alang sa hiniusang tinguha sa kalambuan sa Davao Oriental. Luyo sa hagit sa atong budget sa probinsya. Nahimong produktibo ang atong unang tuig. Modesty aside, giila kining inyong ubos nga higala isip usa sa top performing governors sa atong nasod. While I am humbled by this recognition, I am also here to say that the progress of the province is not because of me alone. I stood in the shoulders of giants. Ang akong mga kaubanan sa Kapitulyo nga nakig-uyon sa atong administrasyon sa pagkugi aron mapaduol ang gobyerno sa atong katawhan. Sa tanang mga empleyado sa Kapitulyo ug ato ang mga provincial officials, from the department heads down to our hard-working employees and job order personnel. I am humbled and happy to be your leader. I cannot thank you enough sa inyong pagsakripisyo, paggiya, o pagtambag kanako to make Davao Oriental better than when we started. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Today, let us reaffirm our commitment to make the province better than it is today. We would also like to extend our gratitude to the national government through its various line agencies for the countless financial assistance they have poured to our beloved province. The same is due to our partner, local and international NGOs, and even the private sector. Daghan kaayong salamat. Kinasing-kasing ang akong pasalamat sa atuang mga lokal nga panggamahanan, sa atong syudad, sa atong mga munisipyo, ug sa atong mga kabaranggayan sa inyong dakong suporta sa atong pagpaningkamot. To my beloved Oriental Davaoenos, kamo ang akong kusog. Padayon kami sa pagpaningkamot alang sa inyong kalambuan ug ang kalambuan nga iya sa probinsya. We have just only begun. Nasayod ako nga daghan pang mga pagsulay ang atong mga agian sa mosunod nga mga katuigan. But I take the challenge of leading you in this defining moment in our history because I know that you will be by my side to chart the future of our province. Walang iwanan sa Davao Oriental. With the grace of God, just imagine what we can achieve in the years to come if we will continue to rally for our province. Sa atong padayon nga panag-uyon ang positibong kausaban ug mapadayunong kalambuan sa probinsya sa Davao Oriental atong matagamtaman. Sa makausapa, the state of the province is so strong and it will continue to be such because we are one people, united as ever para sang banwa ng Davao Oriental. Sa kalambuan sa probinsya, mag-uyon ta. Happy 57th araw ng Davao Oriental ug First Kabilin Festival kanatong sanan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Maayong Daghang salamat, Governor Nino Uy, for that inspiring State of the Provinces address, highlighting our achievements and laying out our path forward.
your vision and leadership continue to guide us always towards a prosperous future.